Patuloy po mga sangkay na umiinit ang bakbakan ng Pilipinas laban po sa China. At nakaraan lamang mga sangkay, binanat-banatan po ng Pilipinas ang China. At ngayon, ang China na naman mga sangkay ang mayroon pong matinding reply. Ano nga ba ito mga sangkay? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. So, eto na nga mga sangkay. Pag-usapan po natin itong nangyayari sa Pilipinas at China. Umiinit po mga sangkay, umiinit ng umiinit. At hindi po natin alam kung hanggang saan dadalhin ang Pilipinas sa sigalot na ito. Anyway, bago tayo magsimula mga sangkay, pakisubscribe po muna yung ating channel dito sa YouTube. May makikita po kayong subscribe button na makikita po sa ibaba. So pindutin nyo lamang po yan, then click the bell and click all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell and click all. At kung kayo po ay nanonood sa Facebook, i-follow nyo po ang ating Facebook page. Maraming salamat po sa inyong lahat. So ito na guys, tingnan po natin ang balitang ito. China, tinawag na political drama ang planong reklamo ng Pilipinas kaugnay ng sinirang corals sa West Philippine Sea. Di ba nga mga sangkay, marami na po sa mga ating mga senador, mga mambabatas sa Pilipinas ang nagrereklamo, bumabanat na po sa China. So ibang-iba po ito ngayon. Kung noong panahon ni PRRT, mga sangkay, medyo kalmado po ang lahat. Ngayon talagang may tensyong nagaganap at hindi po natin alam kung saan po tayo dadalhin ng banatan ng Pilipinas at China. Okay, tingnan po natin. Kasi nakaraan, sinabi nga po ng Pilipinas na pinag-aaralan na po nila na ireklamo, sampahan ng kaso sa international itong China dahil nga po ang corals umano doon sa West Philippine Sea talagang nagkadurug-durug na. Talagang warwar mga sangkay, sinira po mga sangkay. At ang itinuturo, walang iba kundi ang mga maaangas at mambubuli na mga Chinese doon po sa karagatan na ito. So, panoorin po natin ang balita mula po sa UNTV. We're willing to provide materials like ones to fortify the staff. Nakahanda sa Senator Francis Tolentino na sumuporta sakaling formal na may magreklamo kaugnay ng pagkasira ng coral reef sa Rizal Reef at Escoda Shoal. Grabe, tingnan nyo. Look at that guys. Ayan o. Tingnan nyo kung gaano po kadurug-durug itong mga corals doon. Paano nangyari ito mga sangkay? I think hindi po ito propaganda. Kasi may ebidensya. Kalikasan po ang nasisira dyan. Ito nga po ang dahilan kung bakit ang ating mundo ngayon ay nagkakaroon po ng climate change kung tawagin. Dahil nga po ang tao ang gumagawa ng mga bagay na ikasisira ng ating planeta. Anya, handa siyang umasiste at kung aalukin na maging co-petitioner sa isasampang reklamo sa International Tribunal for the Law of the Sea o ITLOS. Ayan na nga. Hindi ko alam kung kailan po ilalatag yan mga sanggay, pero ngayon, pinag-iisipan na po, no? Ng administrasyon, I think, administration po ito o ilan sa mga individual o mga grupo, mga sangkay, na nais po magsampa ng kaso laban po sa ginagawa nitong mga Chinese sa ating karagatan. So long as it will not be in conflict with our duties here, because we're still trying to carve out the appropriate map coming out of that maritime zone bids. Ang Department of Foreign Affairs nakahanda rin na tumulong sa ginagawang pag-aaral ng Office of the Solicitor General para sa legal options ng Pilipinas. Uy, yung OSG pa lang nag-aasikaso na ito mga sangkay. Then, ang DFA, tutulong. Muli ring ipinunto ng ahensya na may obligasyon ang mga bansa na protektahan at preserbahin ang marine environment sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 arbitral ruling. Pero ang Chinese Foreign Ministry sinabing wala umanong makatotohanan ng basehan ng Pilipinas sa mga alegasyon nito. Ayan na. Ito na mga sangkay.
Babanat na. Siyempre, pagkatapos ng banat ng China, babanat din po ang Pilipinas. Sa isang transcript na inilabas ng Embahada ng China, hinimok ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning The Philippines' accusations have no factual basis. We urge relevant party of the Philippines to stop creating a political drama from fiction. Bakit fiction? Paano naging political drama po yan or fiction? Nakikita na nga eh. Durug-durug po yung mga corals, di ba? Paano naging fiction po yan? Ay, nako naman. ang Pilipinas na itigil ang umano'y paggawa ng political drama mula sa katang isip o fiction. Paano naging katang-isip yun? O baka naman ang tinutukoy nila yung sampang yung sila kasi yung nadudot-dot ngayon. Wala naman po kasing iba eh. Alam nga naman Pilipinas ang gumawa. Ayaw nga halos pagalawin dyan yung mga Pinoy na mga naglalayag dyan, di ba? China po yung naghahari-harian dyan. Anya, kung totoo na pinahahalagahan ng Pilipinas ang kalikasan sa South China Sea, dapat na nitong tanggalin ang isinadsad na barko na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Uy, mautak mga sangkay. Magaling. Iba rin yung banat nito, mga sangkay, no? Para lang mailusot po yung kanilang ipinaglalaban. So kung totoo daw na talagang mayroon pong pag-aalala ang Pilipinas o concern ng Pilipinas sa ating kalikasan, di tanggalin na daw po nila yung barkong sumadsad. Diyan po sa West Philippine Sea, yan po yung natin. Barko ng Pilipinas, mga sangkay na lumang-luma na andyan pa rin ngayon. Magaling, no? Talagang ilulusot pa rin at ilulusot eh. Na kanilang tinatawag na Renai Jiao. Inakusahan din ito ang Pilipinas na naglalabas umano ng maruming tubig sa karagatan. Bakit kaya? Siguro kung dito sa Metro Manila, kapanipaniwala yun dahil totoo din, marumi po talaga yung tubig dito sa paligid ng Metro Manila. Alam nyo na yun kung bakit hindi na kailangan ipaliwanag yan. Pero doon sa West Philippines, I don't know. Hindi umano dapat hayaan ng Pilipinas na magdulot ng pinsala sa karagatan ang nangangalawang na barko. Ginamit po nila yung barko. Talagang ang tingin ko dito, gusto po nilang matanggal na po yung barko kasi gusto na po nilang harangin ang Pilipinas. Maging na po talaga, wala na pong dahilan ang Pilipinas para magpaikot-ikot sa isang lugar po doon sa West Philippine Sea na kung saan naroon itong barko ng ating bansa na sumadsad. Ginagamit. Pero kung ang tinukoy nila Pilipinas po walang disiplina, nagpupulyot sa paligid. May point po sila dahil sa totoo lang. Kaya nga po tayo may air pollution, di ba? Dahil sa mga Pilipino rin pong marami po tayong kababayan. Let's be honest, guys. Dami po sa atin, mga sanggay, talagang wala po sa ayos na nagpupulyot sa ating kapaligiran. Pero iba po kasi itong pinag-uusapan ng China. Ang pinag-uusapan po dito yung mga corals na winarwar po nila. So, hindi po dapat sila gumamit ng mga bagay o kung anumang reason pa na taliwas po sa nakikita po natin. Yung pinag-uusapan doon ay yung corals na nagkaroon po ng damage at talagang wala na pong buhay. Dahil sa ginawa po, ayon po sa Pilipinas, China ang may gawa. Pero para kay Senator Tolentino, iniiwasan na lang ng China ang issue. Sa kabila nito, kailangan anyang magsampa ng kaso ng Pilipinas para sa bayan pinsala at makapagpakita sa international community ng matibay na ebidensya na China ang nasa likod ng pagkasira ng mga bahura. Ayan, yan ang pinakamahalaga mga sangka ebidensya. Kasi mahirap naman kung magsasampa ng kaso. Tapos wala pala tayong ebidensya. Nagmukha tayong eng-eng nun at katawa-tawa. Diba? Sa ganitong paraan, baka sakali anyang ayusin na ng China ang pagkilos nito. Baka. Pinaiimbestigahan na ni Kaya alam naman po natin yung China talagang matitigas po yung kukotin yan. at Deputy Minority Leader Risa Hontiveros sa Senado ang pagkasira ng coral reef sa Rizal Reef. Grabe naman kasi. Tingnan nyo Tingnan nyo kung paano nawasak yan. Anong ginawa nila? At Escoda Shoal. Sa ngayon, hinihintay pa ng DFA mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ang resulta ng assessment sa environmental damages sa Rizal Reef.
So, mga sangkay, ayan na po, bumanat na po ang China. Political drama lamang po at katang-isip lamang ang ginagawa ng Pilipinas laban sa kanila. Ito daw ay hindi totoo na silang may gawa. So, ang kailangan gawin ng Pilipinas dito, maglabas po ng isang matibay na ebidensya. Tingnan po natin kung makalusot pa itong mga singkit na to. Na gustong may gusto ata nila, sila na ang may, magmay-ari sa buong mundo. Well, ano po ang inyong komento tungkol po dito? Just comment down below. Ngayon mga sangkay, bago po magkalasan tayo, subscribe nyo po muna itong isa kong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Napakadali lamang po niyan mga sangkay, ewan ko na lang. So kung ano po ay magpapaalam hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.